Kasi nasa gobyerno kayo. Kami wala kaming armas. Oh, sige, sige. Kailangan nyo kami! Kailangan nyo kami! Kailangan nyo kami! Ah! Kailangan nyo kami! Kailangan nyo kami! Makikita sa footage nitong Hunyo at 10, alas 5:45 ng umaga ang mga armadong pulis na tila lulusob sa gyera sa harap ng compound ng KOJC sa Glory Mountain, Davao City. Kasi nasa gobyerno kayo. Kami wala kaming armas. Tinig ito ng isang misyonaryo ng KOJC. Wala daw silang armas, ngunit malinaw na nagkasa ang mga armadong otoridad ng kanilang bitbit na mga Armalite at rifle. Ilang sandali lang, maririnig na nagsisisigaw sa takot ang mga nasa loob ng compound. Oh, sige, sige. Kailangan nyo kami! Kailangan nyo kami! Ilang beses ding maririnig ang pagsusumamo na hintayin ng abogado ng KOJC. Hindi pa ninantay yung abogado namin, sir. Yan yung ginawa nila. Kailangan nyo kami! Ah! Kailangan nyo kami! Nila yung mantay yung abogado namin. Wala kami station. Ilang sandali pa ay nagsimula ng gibain ang gate sa compound. At nang bumagsak na ang isang bahagi ng gate, makikita ang mga misyonaryo ng KOJC na karamihan ay mga babae at mga bata na nakaabang at nagmamakaawa habang hinaharangan ang paglusob ng mga otoridad. Bahagyang umatras ang mga ito, ngunit ilang sandali lang ay biglang umabante ang mga ito at itinulak ang mga misyonaryo papasok sa compound. Patuloy na ginigiba ang gate hanggat nagkaroon na ng komosyon kung saan sugatan ang ilang misyonaryong katutubo at magsasaka. Pinusasan din ang ilang minor de edad. Abi, murag iro ang ano bay pusasan. Nito lang Miyerkules, sa opisyal na pahayag ng KOJC, binasag nito ang kasinungalingan ng PNP na legal at nagpatupad umano ng maximum tolerance. Matatandaan sa press con ng PNP Davao Region, inihayag nito na plano pang kasuhan ang ilang misyonaryo ng KOJC dahil sa umanay obstruction of justice. Ngunit ayon kay Attorney Kay Laurente, KOJC Legal Counsel, prinotektahan lamang ng mga misyonaryo ang kanilang mga tahanan at nilinaw din ito na nang dumating ang mga abogado ng KOJC sa compound, agad nilang inasikaso ang arrest warrant at sinamahan pa sa pagpasok ng otoridad na nagpapakita lamang ng pagsunod sa batas ng mga misyonaryo. Samantala, hindi palalampasin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinawag niyang excessive and unnecessary force sa pagbibigay ng arrest warrant sa KOJC compounds. Ayon sa dating Pangulo, illegal ang nangyaring paglusob dahil wala silang search warrants at kaya naman dapat silang managot dito. Si Duterte ay ang itinalagang administrator ng mga ari-arian ng KOJC. Binigyang diin din ni Duterte sa kanyang pinakahuling pahayag na ang obsesyon ng kasalukuyang administrasyon na gawing masama si Pastor Apollo kahit hindi pa siya nahahatulan ng korte ay isang malinaw na paglilihis ng atensyon mula sa lumalalang sitwasyon at krisis sa bansa na dulot ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan.